So, good evening everybody. Good evening. Magandang gabi pong muli sa ating lahat. Welcome once again po dito sa Totoo Lang. Sa totoo lang, yung maling yun, okay lang po yun. Okay, so, Pastor Joseph. Yes. Kasi medyo delay. So, mali, iba ho introduction namin ngayon kasi iba po mga naming technical ngayon. So, pray muna tayo, right? Amang Banal, once again, we just want to give you all the glory and honor, Panginoon. We humbly come to you. We are nothing without you, Lord God, and our prayer is that you continue to release the blessing this time, Lord God. Be glorified in Jesus' name. Amen. Okay, so magandang gabi pong muli sa ating lahat. And once more sa ating programang Sa Totoo Lang. First of all, we would like to thank God for giving us this great privilege to be with you tonight through the patience and support of Olelo Wenward, their hardworking staff. May the Lord bless them always for their support to us. So, sa gabi pong ito, pag-aralan po natin muli ang salita ng Diyos. May topic tayo ngayon. Malapit sa atin kay Pastor Jake. Ano yung title mo? Malapit na nga. Title mo, Malapit title, na. Title po natin sa gabing ito, Malapit na nga. Napansin nila siguro sa title natin pag-opening natin kasi ang tagal nung natin. No? Yung kitang-kita doon. Malapit na nga. Malapit na nga. Ang alin? Yun nga. Ano nga malapit na? So, babasahin muna natin dito sa, matatagpuan po natin sa Matthew chapter 24, verse 3 to 7. Yung mga maiksi lang po, yung konti lang yung kinuha natin doon. Sabi rito, as Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen, and what will be the sign of your coming and of the end of the age? Excuse me po. Jesus answered, watch out that the one who deceives you, for many will come in my name, claiming I am the Christ, and will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of the birth pains. Beginning of the birth. It didn't say the end. Mm-hmm. Yeah. Okay. Wow, napaka-importante po yung malaman natin itong mga bagay ito, especially sa mga ganitong sitwasyon. At the same time, ma-inform natin sila na sabi doon yung mga madarating na false teachers and false Christ and everything, right? Pero bago dumating yung false Christ, false Christians muna. Yes, diba? that's true. Maraming nagsa-admit na sila daw ay Christian din, okay? Pag yung taong yan sinasabing Christian siya, pero si Jesus ay hindi Diyos sa kanila, sila yung mga false Christians. False Christians. Siyempre, bago dumating yung false Christ, yung munang mga galamay niya, yung false Christian muna. Okay? Pag sinasabi nilang Christian din sila, Christian church din sila, pero si Jesus ay tao lamang sa kanila, sila yung mga false Christians. Kasi ang tunay na Christians, si Jesus ang kanilang Diyos. Tsaka nakasulat rin talaga. Yun rin talagang sabi. Yeah. 1 John. Di kasi may umiikot dyan na grupo din porque maraming bumibilib na sa Christian, gustong sumama sa mga Christian dahil may mga nababagong buhay, sinasabing Christian na rin daw sila. Porque nandun yung pangalan ni Kristo sa ginagamit. Ginagamit nila ang pangalan ni Kristo. Pero ang kaibahan noon, hindi silang ginagamit ni Kristo. Baliktad kasi yun eh. Tayo dapat ang gamitin ni Kristo, hindi tayong gagamit sa pangalan ni Kristo. Pag ginagamit lang ang pangalan ni Kristo, yan po ay false Christian. False Christian. Or sinasabing Christian sila, pero si Jesus ay hindi nila Diyos. Hindi yan Christian. Yan ang mga pinauna na ni false Christ. Yeah, sila ang mga ahenteng pinauna na para i-establish yung pagka-false ni Christ dito sa mundong ito. Diba? Papanggap sila Christian, pero si Jesus hindi nila Diyos. Mga impostora at impostor, mga yan. Maliwanag rin sa Biblia yun na anybody that do not believe sa Panginoon, so Panginoong Kristo, so they're false. As God bilang Diyos. Yeah. As God. Kasi may nananampalataya rin sa Kanya. Marami namang do believe, but not as God. So, tama. They believe He is Lord daw, Savior lang, Panginoon lang, mga ganun. Pero ang problema dito, si Jesus mo, inamin niyang siya ay Diyos eh. So yung pakikinggan ko, yung pastor o si Jesus? Diba? Si Jesus mismo sa Biblia, sinabi niya, siya ay Diyos. Yun ang dahilan na maraming na-offend. Oo nga. Kaya sa pinatay. Yun.
Kaya, imposible sino mang tao sa mundong to magsabing si Jesus hindi Diyos, tapos si Jesus mo nasabi, siya ay Diyos. Sino pakikinggan ko? Ikaw? No way. Si Jesus na lang. Sigurado pa ako. Tama? So, isa yun sa mga signs na sinasabi sinabi doon dito. na umpisa ng birth pains. Di ba? Yung birth pain, sa mga nanay dyan, pag nararamdaman yung sumasakit-sakit na iyo po inyong tiyan, Birth pains. lalabas na siya. Tama? Lalabas na siya. Malapit na. Pag nagbo-birth, may tinatawag na labor yan eh. Laboring, hindi ko alam dahil hindi ako nagbuntis. Joke. Okay. Sa mga nanay, I remember may mga mahabang laboring nila, mayroon yung maigsi ang labor nila, pero ang kwan dito is, basta naramdaman nila yung birth pain, ibig sabihin, lalabas na yung kanilang pinagbubuntis. Parang mga minuto o oras na lang yan, ano? Could be, yeah, or days na lang yon, days na lang. So, yung mga sinabi, binasa natin dito, kasi maraming natatanong sa atin, gusto namin kayong tulungan. Kasi baka kasi yung mga pumupunta sa mga bahay-bahay ba, na tinitake advantage yung mga nangyayari tulad ng lindol sa Japan. Ako ano pang mga predictions yan na pwede mangyari. Tinitake advantage naman itong mga false Christians na to, di ba? Na umikot sa mga bahay-bahay para i-deceive, sabi ng Bible. Para kayo i-deceive, mag-ingat kayo. Kayo lokohin. To take advantage of your money in your pocket and your wallet. And will deceive many pa, ang sabi. Marami ang madideceive. Pero pansinin ninyo po, again ulitin po namin. Totoo, yung mga signs nandito, beginning, hindi sinabing end of the word. Iba yung beginning, iba yung ending. Tama? Sure. Okay? Sabi niya, beginning lang yan. Hindi sinabing ending. Narinig lang yung lindol sa sa Japan. Naku, end of the word na ba ito? Sinatin ng Bible. Sabi niya, beginning. Beginning of birth pains. Kaya pag may punta dyan sa mga bahay-bahay ninyo, at tinitake advantage ng mga kwentong to, at tinatakot kayo ng mga end of the world, ang sabi ng Bible, beginning of the birth pains. Huwag kayong magpa-deceive, sabi ng Bible. Sa kayong paloko, punta kayo sa Bible. Pag ang pinupromote niya ay kanyang relihiyon, ang kanyang samahan, isa lang pong pakay niya sa inyo. Yung pera sa inyong pitaka, sa inyong bulsa, para idagdag sa kanilang pampalaki ng tiyan. Pampalaki ng tiyan ng pastor nila. Yung tiyan, pastor nila, malaki ang tiyan ng pastor nila, para yung pulpito niya, dala niya lagi, maski saan. Diba? Okay? So, ano yung mga nandiyan pa na... Sabi niya, will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars. Mga Which is labanan. na talaga nangyayari na talaga. Oo, matagal na nangyayari yan. Pero ang sinasabi yan yung talagang marami. Hindi, kasi hindi napuputol yan eh. Mayroong nag-aaway-aaway na country. Di ba? Pero minors ba? Yung mga hindi malaking labanan. Pero pag sinabing rumors of wars yan, yun talagang malakihan yan. Na sabay-sabay. Kung papansin natin sa nangyayari sa mundo ngayon, yung pagtaas ng gasolina, nung July ba? Nung dumating ako, February 19 dumating ako dito sa Hawaii, noong February 19, ang diesel sa Pilipinas is only 29.30 pesos. O ngayon, anong buwan na ngayon? March pa lang, isang buwan pa lang. Magkano na? 45 na. 40 na. Anong point ko dito? Patas na patas everyday halos sa Pilipinas. May tendency na magkakaroon ng gulo yan kapag ganyan. Oo. Di ba? Pag hindi na affordable. Oh, ang minimum fare dati 7 pesos sa mga sasakyan. Ngayon 12 pesos na ang pinaglalaban. Ang problema dito, tumataas ang bilihin, tumataas ang gasolina, ang sweldo hindi. Ang pagkita hindi tumataas. Di ba? Yung isang plastic na ice water, yung ice na inilagay natin, yung yellow doon. Dos na yun noon pa, dos pa rin hanggang ngayon. Tumaas na ang kuryente, tubig, dos pa rin. Yun ang problema doon, no? Kailangan ma-adjustan din para hindi magkaroon ng away. Dahil kung nagkagulo yan, pag talagang hindi natin alam ang gagawin ng Pilipino, ng tao. Hindi lang sa Pilipinas yan, it's buong mundo. Apektado lahat. Yeah? Rumors of war. Yeah, rumors of wars. Una, pagkaguluhan sa pamilya, guluhan sa community, and then country to country na yan. Yan ang, which is hindi namin hindi na sinasabi hindi mangyari yan, kundi para bang naaamoy na natin na may possibility. You will hear, sana. Yeah, may possibility yung mga yan dahil sa nangyari sa paligid natin ngayon. Tabingi yung camera nila dito, ha? Hindi po ako tabingi yung pong camera. Ganyan po ako. So, yeah, yun napaka-importante yung mga bagay ng mga itong mga nalalaman natin kasi nasa paligid lang to eh. Kaya yung mga bagay nito, kaya napaka-importante alamin at malaman natin to. Ano ba
Ano bang meron na ngayon? So ito, sabi niya, you will hear of wars, which is nangyayari na rin talaga. Meron talaga yung wars na ngayon. Tulad sabi niyo po, Pastor, na hindi talaga nawawala yung mga bagay. At puwera yan, meron pa mga rumors of wars na talagang maririnig natin. Sabi niya, but see to it that you are not alarmed. Yun, nakakagalag doon, no? Pag ikay nakapanginoong Jesucristo, yung alarm ibig sabihin nun, hindi ka nag-aalala, hindi ka puno ng fear, Panic. hindi ka nagpapanik, hindi ka natatakot, hindi sa matapang ka, hindi sa mayabang ka, no. Yung bang, kasi si Lord, siya ang peace. Di ba? Kaya kay mangyari yan, anong problema mo? May heaven ka naman na uuwian. Unless wala. Illustrate ko na lang sa'yo. May mga nagsasabi, hindi ko sinasabi to, kundi narinig ko lang, sinasabi nila, lulubog daw ang Hawaii. Di ba? Magpapanig dyan yung walang ibang pupuntang uuwian. Tayong Pilipino, may Pilipinas tayong uuwian, kaya kalma lang tayo. Tama? Paano yung mga dito lang, wala nang pwedeng uuwian? Sila ang talagang hanap na lang na malaking barko at kanilang sasakayan. Mabait na mga Pilipino, di sama kayo. Di ba? Agkalit tayo kamuti dyan, Ilocano. Di ba? Yung parang tayo mga parang tayong mga sabi nga ng Bible study natin, we are just strangers on earth. We are just transients on this planet. Mayroon tayong talagang final destination na anuman ang mangyari sa mundo, ay iuwi naman tayo, ire-rescue naman tayo ng Panginoong Hesukristo. Ang galing nung lindol, hindi ko sabi maganda yung lindol, kundi ang galing ng mga rescue teams ba, di ba? May mga US citizens na nandoon sa Japan, lumipad ang mga Air Force ng US para i-rescue yung mga US citizens nila. Pilipinas din, nag-rescue din yung kanilang mga kapatid ko, pag naka Jesucristo ka, magre-rescue din ang heaven para sa iyo pag may nangyari sa mundong ito. At may heaven kang destination, hindi evacuation center. Amen. Yung mga ni-rescue, mostly evacuation center. Pero tayo, hindi evacuation center ang punta natin. Yung ating talagang residence na hinanda ng Lord, kung saan ang citizenship natin ay sa langit. Yun ang kagandahan ng mayroong tunay na Kristo. Ibig sabihin, si Jesus nga ang tunay na Diyos at tagapagligtas mo. Hindi mo ginagamit si Jesus para magkapera ka dyan, pastor, church, samahan, kapatiran. Diba? Pag ginagawa mo yon, huwag mo na isipin ang sarili mong ma-rescue ka pa doon sa lugar na yon. Kasi ang re-rescue lang ni Jesus, yung ang itinaas, si Jesus ay Diyos at tagapagligtas, si Jesus lang ang kaligtasan, at si Jesus lang ang tanging buhay natin dito. Nagkakagulo-gulo na nga. Ang dapat nang atupagin ay yung Panginoon at tayo, at yung buhay sa Panginoon, ang inaatupag pa ay kung paano pa rin kumuha ng pera, paano pa rin makakuha. Magsulisit. Wala namang pangungulikta ng ikapo para sa ng church, palakihan ng church, pagandahan ng church. Kaya, bawasan yon. Kasi bawasan alisin pala, hindi bawasan. Kung magbawas kayo, totally alisin yung bawas. Okay? Kasi, yun. Sabi na nga rito isa tayo sa sinasabi ng Panginoon. Kung yun ang ginagawa natin, isa tayo sa sinasabi ng Panginoon na manluloko. Talaga. Hindi yung kasama ng Panginoon, kundi against. Kasi rito, will deceive many raw. Kaya yun ang bang ginagawa natin? Baka isa ka sa many. Na ba tayo? Naku. Importante. Okay, so see to it na hindi po tayo hindi tayo panic sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Kasi hindi naman sa sinasabi natin na tinatawanan natin yung mga nangyayari at parang binabaliwala lang natin. Napakasakit sa loob na malaman natin na ganun karami yung mga sitwasyon na mga ganito. Pero wala tayong kasi yun talagang sinasabi na mangyayari. Kaya napaka-importante na alamin rin natin kung anong dapat nating gawin. Bakit nga ba ganito? End of the world na ba? Malapit na ba? Or ano ba? Kaya yung sabi niya, don't be alarmed, huwag kayong matakot, huwag kayong magpanik. Diba? Isigurado mo na lang yung relationship mo sa Panginoong Jesucristo. Yun ang importante doon Kasi pag nakasecure yung relationship mo sa Panginoon, ikaw yung pupunta niya rito i-rescue anumang nang mangyari sa mundo kahit anong panahon. Rescue team. May rescue team ang Panginoon, hindi helicopter, may sariling pakpak. Okay? Yun ang importante. Relationship mo sa Panginoon kay Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas. Linawin ko, Diyos, underline mo yon, i-highlight mo pa, Diyos si Jesus sa buhay mo. Hindi i-rescue ka niya. Okay. Ano pa kapatid? Hindi lang teacher. Hindi lang teacher. Hindi lang savior. Teacher. Yeah.
Okay, so sabi dito sa verse 7, actually all the way to 8 ang ano natin. So 7, nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. In verse 8. So, ang dami na yan eh. Ang dami na. Pero sabi yan, nation against nation. Nation against nation. Kingdom against kingdom. Yeah, nation against Kasi may nation. mga ngayon, royalty pa rin ng style nila, Meron pa, di ba? meron pa. Kaya yun yung kingdom against kingdom. So, nation against nation. Mayroon na yan, mga nag-a-arise na Marami yun. So, itong paghirap, dumadagdag pa ang mga natural disasters na hindi pwedeng pigilan. Hindi pwede hindi bali yung yung oil, pagtaas ng oil kasi yan control ng tao yan eh. Aha. Yan nasa control ng mga cartel na tinatawag eh. Mga kapitalista sa oil. Eh, syempre, gumastos naman sila ng malaki para sa kanilang mga drilling systems eh. Bawiin naman nila yung kanilang puhunan doon. So, we cannot blame them with that. Pero pa mga natural disaster tulad ng lindol sa Japan, ako ano pa mga lindol nangyari yan, that's beyond control ng tao na yan. Yeah. Pag dumami pa yan, tendency is magkakagulo. Yeah. Syempre, anong mangyari sa pananim? Kakaroon ng gutom. Anong mangyari sa mga pinagkukunan natin, mga gatas? Tulad sabi dito, no? Famines pa sa kasama rito. Oo. Famine. Ibig sabihin, gutom. Bakit gutom? Walang mabiling kainin. Walang maibigay na cheese yung kabayo. Ay, kabayo yung kanding. Kanding ko na. Ginagatas bang kabayo? Okay. Oh, yung kambing. Saka ano pang mga, ang pagkain natin na manggaling sa halaman at sa hayop. Eh, pag ganitong natural disaster lagi, darating at darating yan. Yun ang point namin, no? Pag hindi kumindi itong mga natural disasters na it is beyond our control, magkakatotoo yung famine na yan. Malapit na malapit lang. Pero sabi doon, hindi yan ang end of the world. Yan ang beginning pa lang ng mga pananakit, birth pains, lalabas na yung paglabas na yun ay sasabing, yun na yun talaga yung hinaantay natin. Wow. Kaya dinidiin ko ulit po, lahat po ng signs at possibilities ay nasa paligid na natin. Hindi natin ito makontrol. Tsaka yung iba nito, naglilinger na noon-noon pa lang, yung mga 10 years ago or 20 years ago, nandyan na. So, napaka-importante na malaman talaga natin itong mga bagay na ito. Pero tingnan mo na, sabi ng Bible, na hindi natin na-supply ngayon na verse, supply namin pag hilingin ninyo. Sabi niya, may mga mangyayaring mga natural disasters na hindi pa nangyari sa loob ng mga nakaraang panahon. Diba? O sabi na, every 200 years sumilindol, every 100 years sumilindol, gumagalaw ang ganito, ganyan. Pero ang sabi ng Bible, mga bagay na hindi pa naganap. Ang Japan po, last lang, ay hindi talaga pa nangganap yan. First time po sa yan. history. Kung pansin natin, puro first time yung mga disaster na nangyayari karami. ngayon. At yun ang sabi ng Biblia. Mga first times. At puro first time sa mga nangyayari ngayon. Hindi po namin kayo tinatakot. Sinasabi lang namin sa inyo, hinahayaan ng Lord na maganap itong mga bagay na to. It's a wake-up call for us. Mag-repent tayo. Ibig sabihin ng repent, talikuran natin ang mga buhay natin na hindi makadiyos at humarap tayo kay Jesus, siyang yakapin natin. Mayroon siyang open arms na nakahanda lagi sa atin. Bumalik tayo sa Diyos. Kung tayo tumalikod sa Kanya, hindi literal, kundi yung mga the way, yung buhay natin, yung lifestyle natin ay hindi towards God, hindi papunta sa Diyos. Mag-about face lang tayo at go towards the Lord na ngayon. Embrace natin si Jesus Christ as Lord, God, Savior, Master, Friend, Lover. Pag ginawa mo yung kapatid, mas kikita mo na lahat sa paligid yan, magkaroon ka pa rin ng peace. Dahil sabi ni Lord, huwag kayong ma-alarm, huwag kayong mag-panic. Amen? Pag na kay Lord ka, mawawala yung panicking mo yan. Wow. Diba? Talaga kasi kung kilala natin ang Panginoon at nasa atin natin, alam natin na kahit anong mangyari, which is mga bagay na hindi rin natin napipigilan, yung mga bagay rin na maaring mangyayari sa atin, yung mga ganitong klaseng sitwasyon, tulad ng nangyari nga recently sa Japan, it can happen rin sa atin, dito sa Hawaii. But, kung parang nga sinabi niyo po, Pastor, na hindi nagpapapanik kasi narinig natin at sabi mismo ng Panginoon Jesus, may rescue ang Panginoong Jesus. Mayroong sariling, ang Panginoong way of para ilayo tayo sa mga ganong klaseng bagay. Pero, paano na nga kung wala nga tayong Panginoon? Kaya yun ang dapat tayo yun ang magpapanik. Yun ang magpapanik talaga. Yun ang talagang mga ma-alarm.
Yeah, kasi sabi ko nga lagi, there's a prepared place Yeah. for prepared people, but there is an unprepared place for unprepared people. Di ba? Sabi nga ni Lord, prepare to meet your God. Amen. Di ba? So, pansinin natin yon, no? Simple lang po ang pag-prepare to be a prepared person. Simple lang po. Embrace Christ as your Lord, Savior, and God. Turn back from those na nakakasakit sa kanyang damdamin. And then live a life pleasing para sa kanya. Yung kung bibigyan ka pa ng 35, 10 years more to live, why don't just commit that to the Lord? Sabi mo, Lord, itong buhay kong to, commit ko na sa'yo. Hindi ko sinabing iwanan mo trabaho mo, pamilya mo. No. Ang point ko dito is mabago yung direction ng life mo. Di ba? Maka-Jesus ka ngayon. At Biblia, ang sinusundan mo, hindi yung mga relihiyon dyan. Na pag relihiyon ang tinatas ulitin ko sa iyo, pera lang after niyan. Pag si Jesus ang tinataas, ang ina-after niya sa iyo, kaligtasan mo. Heaven ka someday. May rescue team si Jesus sa iyo. Kaya wala kang dapat ikatakot. Kung isuko mo, surrender mo yung buhay mo sa Kanya. Stay ka pa rin sa trabaho mo, pero this time, ibang trabahador ka na. Dati nagnanakaw ng oras, ngayon, nagbibigay ng oras, nas kinag-overtime, hindi naniningil para makatulong lang sa kanyang boss o sa kanyang trabaho. Yun ang tunay na Kristiyano. Hindi yung nauuna lagi na magnakaw ng oras. Yun ang pagbabagong mangyayari sa iyo pag si Kristo na ang Diyos mo. Ganun yun. Okay? Wow. Kailangan may result na ganun. Hindi, yung si Lord ang gagawa nun. Wow. We just Makikita surrender. natin yun na, wow, totoo nga ang Panginoon. Kasi tulad nito sa mga, siguro, mayroon ng mga nakakarinig ito, no? At pag nagsasabi pa siguro na, totoo ba talaga yan? Totoo ba talaga yan? Totoo ba yung si Jesus? Totoo ba itong mga ganitong klaseng bagay? But sinabi ito ng Panginoon, nakasulat na noon, 2,000 years ago, sinabi ng Panginoong Jesus, at tapos ngayon, nangyayari itong mga bagay ito. It must be true. Hindi pwedeng, kasi may evidence na nga na nakikita pa natin, nalalaman na, nakikita natin yung mga evidence sa mga sinasabi ng Panginoon. So, totoo. Yung mga nangyayari ngayon, it's nasa Bible yan. 2,000 years ago, nandyan na yan. Dapat mas lalong lalakas yung mga... Kuha natin sa Bible ngayon. So, kailangan ngayon, tingnan natin ang Bible ngayon. Huwag mo naman gamitin yan para, ano ka mangyari bukas? Bigyan halaga yung pag-share talaga nito. Kasi, napaka-importante. Sabi niya, malapit na eh. Kaya, kung nung nangyari sa mga ganyang bagay, tulad nung nangyari sa Japan, inisip-isip ko lang, Pastor, kung ilan ring mga Kristiyano nagpanik na lang bigla dahil sa mga ganyan, na para bang nagpanik na wala ng Panginoon. Yung ibig ko sabihin, yung mga nandun mismo sa lugar? It can be somewhere else rin, anywhere na pwedeng masabi natin na, naku, baka mangyari sa atin yan, yung mga bagay na yan. So, ilan rin kayang Kristiyano dyan? Kasi pag ganun yung sitwasyon natin, hindi naman sasabing na we don't care about it, pero pag ganun yung sitwasyon natin na panik at hindi ko na alam anong gagawin, baka wala pa ang Panginoon sa atin, kaya ganun yung natin, Or mayroon na, pero hindi lang talaga kilala. Nabubuhay pa rin ang compromising and complacent kind of life. Diba? Kasi maraming nagpipretend, nag-assume that they have Jesus Christ in their lives. But if you're living a complacent, compromising life, something is wrong. Dapat lang matakot. Yes. Ano ba na-accomplish ni Jesus Christ sa buhay mo? If Jesus is in you and living within you, then Jesus must have accomplished in your life. What are those accomplishments that Christ has done? If there's none you can see, it's time for you to check it out. So that yung mga doubt na yan ay mawala dyan sa isip mo. Diba? Make it sure. Yeah. Wow. Compromising and complacent, no way. Non-compromisers tayo dapat. Kung ano sinabi ng Bible, yun ang sundin natin. Amen? Amen. Tama. So, malapit Wala na tayong time. Okay, malapit na sana yung malapit na kami, pero malapit na rin tayong matapos eh. Okay, Malapit so na rin. kung mayroon pa po kayong katanungan regarding this issue po natin, may telephone number po tayo at email address. Gusto niyo ng detailed tayo, email address para ma-type namin doon sa inyo lahat ng mga supporting verses doon. Pero kung urgent talagang nagpapanik na kayo dyan, tawagan yung number na yung sasagot dyan si Jake. Okay? Hindi ako. Sa email, ako yung sasagot. Okay? To be specific. Yeah, so, kung may tanong po kayo, wag po kayo maatubili na mag-contact po sa amin. And we are very much willing to minister to you. It's our great privilege to minister. We are giving us a chance to minister to you. Kaya just contact us kung ano po yung kailangan ninyong malaman pa regarding issues natin sa gabing ito. Okay?
So, ano pa? Yun, please kasi napaka-importante yung mga bagay na yan. Alin? Pwede rin maging topic yung yung question nila, katanungan Yeah. ito. Pwede natin maging topic. Elaborate natin. Elaborate. Kung yung tanong ninyo, palakihin po namin. Evaporate. Ganun. Hindi elaborate, hindi evaporate. Okay, so, maraming salamat po. Daghang salamat. Salamat na balbalag. Agyamang kami unay. Tipi ng buye, pang buy-buyayo, kinyami, gabi-gabi. Ano Ilocano ng gabi-gabi? Okay, basta bahala na. If you want to fellowship with us ng personal na ganit or mayroon po ang fellowship or gatherings na nagaganap sa Kaneohe, sa likod po ng Jack in the Box sa Kaneohe, yung warehouse po doon. Suite 101, yung unang unang door. Unang Doon building po lang kami. din naman talaga. Isang building lang yun. Yung unang door, nandun po kami, and alas 2 hanggang alas 5 ng hapon po. Nandun po kami to fellowship with us if you want to. Okay? And you can also watch us online. Pwede. Olelo.org. www.olelo.org. Click nyo po yung TV on demand. TV on demand. Then hanapin nyo ang Nat TV. Ethnic. Okay, tas ethnic. Haba, no? Email nyo na lang kami para sa link. Okay? May the Lord bless you.